Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga mahal naming mga kapatid at mga kaibigan at mga bisita at mga inaaralan sa Biblia. Kayo po ay buong pusong tinatanggap sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Tayo po ay bilang bahagi ng ating pagpupulong, ating pasisimulan ito sa pamamagitan ng pag-awit at panalangin. Pakisuyong awitin natin ang awit numero 96. Ang aklat ng Diyos, isang kayamanan. Hinalaw ito sa Kawikaan, Kabanatang 2, Talatang 1. Kung ako po sa inyong kalagayan, pakisuyong awitin natin ito ng masigla, lakas, bilang pagpuri natin sa Diyos na Jehovah at sundan natin ang himig ng ating musika. Sa umagang ito, tayo ay makakatanggap muli ng napapanahong public talk na ang kanyang paksa, paano tayo makatitiyak na totoo ang Biblia? Paano tayo makatitiyak na totoo ang Biblia? Ipapahayag sa atin ito ng ating inanyahang tagapagsalita ni Brother J.R. Santa Ana mula pa sa Poblasyon, Silang, Cavite. Atin siyang tawagin, Brother Santa Ana, pakisuyo po. Okay, noong 18 at 19th century, may mga grupo
na nagsama-sama pero ang balak nila para i-criticize ang Biblia. Sila yung mga klero, mga pilosopo, bubuo sila ng isang grupo, pag-aaralan nila, pero ang purpose nila, i-criticize lang nila ang Biblia. Hahanapin nila yung mga mali na nasa Biblia. Ang tawag nga sila sa kanila ay higher criticism o maselang pagpuna sa Tagalog. Ayan. Sa ginawa nilang pag-aaral ng mga kapatid, alam nyo ba kung ano ang naging resulta sa nangyaring pag-aaral na ginawa nila? Nakalulungkot, sabi nila ang Biblia raw ay isang kathang isip lamang. Pangalawa, lumabas sa resulta nila, ang Biblia daw ay isa lang alamat. At ang pinakamasakit, si Jesus daw ay hindi naman talaga umiral. Yan ang nangyari sa mga ginawa nilang pag-aaral. So talagang nakalalungkot. Kaya ang nangyari, maraming tao sa ngayon ang ayaw ng maniwala sa Biblia, ayaw ng basahin ng Biblia, o winilang halaganan nila ang Biblia. Siguro pamilyar na kayo mga kapatid kapag tayo ay nagbabahay-bahay, minsan kapag nakikipag-usap tayo sa tao, mas balak natin o mas gusto natin na kapag may babasahin tayong teksto, ay babasahin natin sa Bible nila. Di ba? Kaya kung minsan kung may babasahin tayong teksto, makikisuyo tayo sa may bahay, okay lang po ba na may babasahin po akong teksto, pero okay po, kung may Bible kayo dyan, babasahin ko po sa sarili ninyong Biblia. O, sagot naman ng iba, sandali, meron akong Bible, sandali lang, tatalikod, kukunin, kukuha pa ng upuan, tutungtong, kasi bakit? Yung Bible niya, nandun na sa ibabaw ng aparador. Nung kinuha niya, hinipan pa niya, nabugahan ka pa ng alabok o alikabok, binahing ka pa. Bakit? Kasi tinatago na niya eh. Wala na siyang balak basahin yung Bible niya. Yan yung mga naging resulta sa pag-aaral. Ano ba? Meron naman, pag sinabi niyo, pwede ko bang tignan itong teksto nito sa Bible po ninyo? Meron naman ang sagot, diretsa. Sabi niya, wala akong Bible eh. Yun naman ang sagot niya. Meron naman, maganda naman yung sagot niya. Meron akong Bible. Meron. Kaya lang, di ko alam kung saan na nakalagay eh. Wala na. Ganun na yung naging resulta sa pag-aaral nila sa Biblia at naging resulta sa mga tao. Pero ito ang maganda mga kapatid. Merong isang grupo ng mga tao na kung saan napakatindi ng paggalang nila sa Biblia. Sino to? Dahil ang sabi nga nila, ang Biblia ay salita ng Diyos, mapapanaligan, magagamit mismo sa iyong buhay. At yung kanilang reliyon ay nakabase lamang sa Biblia at lahat ng ginagawa ay salig sa Biblia. Ang paniniwala nila ay salig lahat sa Biblia. Ang sabi nga nila, ang Biblia ay hindi isang obra maestra, kundi walang katulad na aklat at isang kapaki-pakinabang na aklat. So sino ang mga taong ito? At sinong reliyon ng mga ito? Walang iba mga kapatid, kundi ito ay ang mga saksi ni Jehovah lamang. So para sa aming mga inaral sa Biblia, sa aming mga bisitang nandito, sa mga bagong baptize, mamaya, paliwanag natin bakit ganun na lang kahalaga, kaimportante sa mga saksi ni Jehovah ang Biblia. Na talagang tinuturing nila na ito ay salita ng Diyos. Okay. Ngayon, kasi minsan, sa ministry, hindi natin maiwasan kapag tayo ay nagbabahay-bahay, nakakaharap tayo ng mga tao pagkatok natin tao po, pagbukas, mukhang medyo magulo ang buhok, pero nakasalamin ng makapal, tapos medyo di mo maintindihan yung damit, para pag nakita mong ganon, matatakot ka na. Kasi mukhang, ano tawag doon sa mga ganong itsura?
Oo, yun. Tama, sister. Parang gano'n, matatakot ka na mukhang matalino to ah. Pag nakakita ka ng gano'n, ano kadalasan ginagawa mo dahil sa nervyos mo? Tawagin mo kaya si Kuya Roy. Sa akin niya mo ipakausap ito. Kaya niya ito. Di ba? Kung minsan naman, pag naglalakad ka, di ikaw na yung kakatok sa pinto, nakita mo bigla, the doctor is in. Naku, doktor to, baka doktor ang lumabas. Tawagin mo kaya si Kuya Chito. O si Kuya Chito naman gusto mong parapin. Ano kaya makita mo? The lawyer, notary public. O tawagin mo naman si Kuya Jeric, nuestro. Yan. Bahala siya makipag-usap dyan, no? So, bakit? Parang natatakot ka kasi bakit mga matataas na tao yung kakausapin mo eh. Pero dapat ba natin maramdaman yun, mga kapatid? Hindi. Bakit? Tandaan natin, ang bit-bit natin ay Biblia. No? Biblia, ang bit-bit natin, kaya hindi tayo dapat matakot. Dahil tandaan natin, mga kapatid, ang dala natin ay Bible, kaya ng Biblia tumayo sa sarili niya. Hindi naman yung normal na itinayo mo, tumatayo. Hindi ganon. Kaya niyang panindigan kung ano ang laman ng Biblia. Yan ang bit-bit natin. Kaya hindi tayo dapat matakot kung sino man ang ating makaharap. Ano pa? Tayo rin ang may otoridad. Tayo ang may otoridad ng mangaral. Tayo lang ang binigyan ng otoridad na gawin ang pangangaral na ginagawa natin. Bakit? Nung inutos ng ating Panginoon ng mangaral, sino nangaral? Tayo lamang. Diba? Oo, totoo, maraming sumubok mangaral. Una, sabihin natin mga 100 sila. Sumunod, mga naaraw, linggo, mga 50 na lang sila. Sumunod ng mga panahon, mga 20 na lang sila. Sumunod, 10, hanggang tuluyang nawala. Bakit? Kasi wala naman sa kanilang otoridad mangaral. No? Nasa atin ang otoridad ng mangaral dahil ang ginagamit natin mismo ang Biblia. Yan ang ating laging ginagamit sa kapag tayo ay nangangaral. So ngayon, tayo kasi mga saksi ni Jehovah ay malakas ang loob bukod sa tayo ang binigyan ng nagawin ang bagay na pangangaral, nagtitiwala kasi tayo at nakatitiyak na tayo na totoo ang Biblia. Dahil sinusundan natin yung sinabi ni Juan sa 1:17. Ito kasi yung tinuturing ng pinakadakilang tao na nandito sa lupa, mabuhay na magpakinanman. Ito yung sabi niya, 1:17. Ito yung turing natin. Sabi rito, pabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang iyong salita ay katotohanan. Yan ang turing natin sa Biblia, mga kapatid. Ang Biblia ay katotohanan. Diba? Ngayon, pag-aaralan na natin ngayon, yung napakaraming di mo maikakaila na talagang totoo ang Biblia. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. Okay. Una natin pag-usapan, ang Biblia, prangka. Paano natin nasabi ito? Sige. At teka muna, gawa mo tayo halimbawa. Meron naglimbag, meron gumawa ng aklat na isang politiko na isa siyang mula sa pagiging nagserbisyo sa military, naging politiko, so ginawa niya ng talambuhay yung aklat niya. Nung ginawa niya ng talambuhay yung aklat niya, sinulat niya yung mga nangyari sa buhay niya, ganyan. Tapos nilimbag niya, ibinenta. Kaya lang, nakalulungkot, nung ibinenta niya yung aklat niya, ang pangalan niya, ang memoir, may ganun pa eh. Kaya lang, nung ibinenta niya, ay naku, hindi naging mabenta. Bakit? Kasi yung aklat niya, sabi ng mga tao, hindi naman totoo yung aklat na pinagsusulat niyan dyan. Sabi niya, hindi naman niya sinulat na marami siyang pinahirapan. Hindi niya sinulat na pumapatay din siya. Hindi niya sinabi na nagkukulong siya. Kumbaga, self-serving yung aklat na yan. Kaya, ayaw namin yan. Hindi totoo. Sabi niya lang gano'n. Inaangat lang niya yung sarili niya, kaya niya sinulat niyang aklat na yan. Pero ang Biblia, prangka o hindi? Patunayan natin ngayon. Okay. Mateo, si Moises, mga kapatid. Sinulat ni Moises, ang sabi niya, pinagalitan ako ng Diyos na Jehovah kasi
naging pasaway ako, tapos kasi yung credit, ibis na sa kanya mapunta, sa akin napunta, pati tuloy yung kapatid ko si Aaron, hindi nakapasok sa lupang pangako. Sinulat niya hindi. Sinulat niya di ba? Ano ba? Pero inisip niya na sinusulat niya. Naisip niya ba ano itsura niya na alam niya na mababasa ng mga tao yung nangyari sa kanya na ganon, hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Naisip niya ba yung itsura niya nung ginagawa niya yun? O ito pa isa, Pedro. Si Pedro, inulat ni Pablo na siya ay 3 beses kinaila ang ating Panginoong Hesus. Alam na alam natin yun. Di ba? Pero inulat yun. Bukod sa inulat yun, binanggit pa sa kanya na si Pedro daw ay isang racist. Bakit? Kasi ayaw daw tumambay sa mga dito lingintil, gusto sa mga Hudyo lamang tumabi si Pedro. Kung sa panahon nga natin ngayon, baka kung si Pablo at si Pedro ngayon nagsusulat sa pangyayari ni Pedro, baka bulungan pa niya si Pablo. Pablo, baka naman pwedeng, wag mo na isulat lahat. Baka pwedeng mga 2 kalahati lang, okay na yun. Wag nang lahat. Bakit? Kasi alam niya yung isulat ni Pablo, magiging kasiraan niya. Di ba? Pero sinulat ng Biblia. Pero para ba yung mga nagsulat, mapahiya sila? Hindi. Para sa ikatututo nating lahat. So ang tanong, ang Biblia ba ay prangka o hindi? Prangka, di ba? Kasi nilagay kung ano talaga ang nangyari at ano ang naging kalagayan nila noon. Hindi para iiwas ang sitwasyon ng isa. So number 1, prangka ang Biblia. Pag-usapan naman natin ngayon. Pagkakasuwato. Pangalawa, prangka, pagkakasuwato. Okay. Minsan, nasa ministry tayo, nagbabahay-bahay ka, meron ka masusubok dyan na brother o sister, brother, adik ka nga. Alam mo, ituturo ko sa iyo na yung Bible na hawak mo, nagkakasali-saliwaan yan. Hindi totoo. Nagkakabali-baliktad. Hindi kung ikaw naman nag-iisip, parang may alam to? Kasi bakit niya nasabi na ang Biblia daw ay nagkakasali-saliwaan? O sige, gusto mo, papatunayan ko sa'yo, buksan mo to. O sige nga po, pakibasa mo natin. Binasa mo, nakalagay doon, ang sabi ni Mateo, pinagaling daw ng ating Panginoong Yesus sa labas ng Jericho ay 2. Sabi naman ni Lucas, 1. Pero magkasama sila. O paano na mga kapatid? Kung ikaw ang nakapakinig na maniniwala ka ba, naku, patay, salungat nga. Kasi 2 si Mateo, 1 si Lucas, pero nangyaring kasama ni Jesus. Ganun ba isipin natin, nagkasalungat? Abay, hindi mga kapatid. Never magsasalungat ang Biblia. Bagkus, tandaan pa natin, ang Biblia, laging nagtutugma-tugma. Hindi yan magsasalungat. Kaya huwag tayong kakaba kapag mga gano'n na para bang susubukin tayo. Ngayon, kasi, bigyan natin paliwanag. Kasi, ang propesyon pala ng isa, nakaka-apekto kung paano siya gumawi, sumulat, kumilos. Yung propesyon ng isa. Halimbawa, kung isa kang doktor at isang sinoma na elder ka, baka kung magpayo ka pa nga. Alam mo kapatid, lumabas ka lang sa field ministry ng 7 days a week, 3 times a day. Titibay ka. Kasi doktor ka Baka nakaka-apekto yung pananalita mo sa pagiging doktor mo. Ano kaya kung engineer ka, alam mo, kaya mong maging pioneer. Bakit? Sukatin mo lang yung kakayahan mo. Engineer di ba? So yung ibig sabihin, yung profession niya nakaka-apekto sa kanyang paggawi, kilos, at pananalita. Ngayon, tanong, ano ang profesyon ni Mateo? Ano ang profesyon ni Mateo, mga kapatid? Oo, ano daw? Maniningil ng buhis. So kung maniningil siya ng buhis, siya magaling. Pera, ganon. Sa bilang, no? Sa numero tayo magbilang, 1, 2, 3, parang ganon. Sa pera, magaling sa numero, magaling si Mateo. Si Lucas, doktor, so doon siya magaling. Okay, ngayon, inulat ni Mateo na nakita ko, sabi niya, nakita ko pinagaling ng ating Panginoong Hesus 2 bulag. Ang inulat naman ni Lucas, nakita ko ang pinagaling ng ating Panginoong Hesus
Ginawa niya, dinala niya sa labas ng pader ng Jericho, tapos kasi para hindi nga naman mapahiya yung bulag, so nilabas ng ating Panginoon, pinagaling niya, ang ginawa ng ating Panginoon, dumura, sabi nga sa Bisaya, pudyot daw, ganon, ginanong ganon, dura, dumilat, gumaling. Yun ang inulat ni Lucas. Di ba? O ngayon, ang inulat kasi ni Mateo ay kung ilan ang pinagaling. Wala naman siyang kahilig-hilig sa pag-ulat ng kung paano ginamot eh. Magaling siya sa numero eh. Kaya inulat niya, dalawa. Si Lucas, ano inulat? Kung paano ginamot. Di ba? So ang tanong, nagkasalungat ba sila? Hindi. Kasi ang inulat ng bawat isa sa kanila, kung ano yung nakita nila. Inulat ni Mateo kung ilan, inulat ni Lucas kung paano. So, hindi nagkakasalungat ang Biblia. Sige, parang ganito. Para gawin natin dito sa lugar na to. Halimbawa, isipin natin dyan sa labas, sa parking, nagkaroon ng gulo. Merong sampung nagbarilan, no? Nakipagbarilan sa pulis. So yung 10, nung nakipagbarilan sa pulis, yung 5, dead on the spot. Patay kagad yan. Ngayon, yung 5 dead on the spot na yon, ito maganda. Si Kuya Roy pala, isa pa na siyang TV reporter. So yung nasubaybayan niya, nakita niya dyan sa parking, inireport niya kay Kuya Chito. Sabi niya, Brad, ayaw po kasi si Kuya Chito, isang anchorman ng radyo, ng istasyon, ng TV, na lalabas ng alas 6. So nireport niya, may nangyari dito sa Paranaque, sa Bonel. 10, nakipagbarilan yung 5, dead on the spot. Yung 5, di na naroon sa Paranaque Medical. Nireport niya ng alas 6. So kung tayo nakapakinig, napakinggan natin na merong nagbaril at meron 5 namatay. Diba? Ngayon, eto na naman si Kuya Jeric. Dumating na naman. Reported naman siya ng dyaryo. Pero ang cut-off niya alas 10. So ngayon, sinundan niya yung 5, dinala sa Paranaque Med. Pagdating daw, meron pang 3 namatay. So, nireport niya kinabukasan, ilan na ang namatay? 8 na. Pero nireport ni Brother Bata, ng alas 6 na gabi kahapon, ilan lang ang namatay? Ay, paano nga niya? Isang lugar, dumami pa. 5, 1, 8. Paano na? Wala kita niyo. So, sino tama at mali? Wala. So, parang depende kasi sa tinignan ng bawat isa yung inireport nila. So, parang gano'n si Mateo at Lucas. Ano pa? Ito pa patunay. Kalagay din sa Biblia, sabi niya, yung mga nasa taas ng bubong, tumakbo na. Yung mga nasa baba, tumakbo na. So, kung ikaw nakabasa ng Biblia, nasa taas ng bubong, tatakbo. Yung bubong patatsulok. Hindi pagtakbo yung dulas ng dulas, sunog ang puwet mo. Di ba? Pero hindi. Kasi yung nagsusulat ng Biblia noon, ano ang bubong ba nila? Di ba yung mga patag-patag? Di ba? Kung nanonood ka ng pelikula ni Jason, si Jason talon ng talon eh. Di ba yung mga gano'n, no? Patag-patag? Kaya yun ang nakaulat, tumakbo na yung nasa taas. Kaya walang mali kung yun ang nakaulat. Di ba kaya pag may nakikita tayo gano'n, salungat ba ang Biblia? Hindi. Laging tunay yan, laging nagkakatugma-tugma. Tandaan natin, hindi pwedeng magkaiba-iba, magkasalusalungat ang Biblia, dahil lahat ng nakalaman sa Biblia, lagi yan nagko-connect. Ano pa? Pag-usapan naman natin yung pagiging praktikal. Ito, maganda, praktikal. Sa mga sitwasyon na kung saan kailangan natin o magagamit natin kagad ang Biblia. Halimbawa, may nagtanong sa atin, ano ba kasi ano bang nangyayari kapag ang tao ay namatay? Ano sagot? Simple tanong, simple sagot. Sagutin natin, Roma 5:12. Sabi dyan sa Roma 5:12, simple lang. Kaya sa pamamagitan ng isang tao, kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan, at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao at dahil silang lahat ay nagkasala. So pag pinabasa mo ito, mag-iisip ang iyong kausap, ano yung sinasabi niya na kasalanan pumasok, tapos nagkaroon ng kamatayan, tapos ang kamatayan lumaga, ano yun?
So pag gano'n naman ang sitwasyon, kahit simpleng tanong, simpleng sagot, ipaliwanag na natin. Kasi kapag kausap natin ay gano'n, ibig sabihin, nais na matuto, so handa natin ipaliwanag yung mula Genesis, kung ano ba nangyari kay Adan at Eva, at sino ang tanging tunay na Diyos sa awit, nagagawa ng ganong mga pag-asa para sa atin, hanggang sa Apocalypse 21:3 and 4, nawawakasan ng Diyos na Jehovah ang lahat ng bagay. So ibig sabihin, parang pinag-aralan nyo na yung buong Biblia. Dahil papaliwanag mo yung mula kung paano nangyari, sino ang gagawa, at ano ang mangyayari sa hinaharap. Okay, ano pa? Ano pa yung pag-uusapan natin ng mga bagay na practical? Simple lang din. Kung ikaw naman ay negosyante, ano ang dapat na nasa isip natin palagi? Levitico 19:35. Sabi niya, Levitico 19:35. Kung isa ka negosyante, ito lagi mong iisipin. Sabi niya, huwag kayong mandaraya sa pagsukat ng haba, bigat o dami. Bakit? Tama naman to. Kasi pag ikaw nandaya, pwede kang makulong. Mga kapatid, napakahirap makulong. Tandaan natin yan. Yung mga nakikita natin sa mga pelikula, mahirap makulong, mga kapatid. Kaya yung mga pandaraya, kung sa negosyante, naku, huwag mong gawin yan. Napakahirap makulong, mga kapatid. Tandaan natin yan. Ngayon, ano pa? Ano pa yung mga bagay na pwede nating pang magamit sa ating pamumuhay na masasabi natin magagamit talaga natin ang Biblia? Okay. Maraming mga kabataan. Ayan. Kung isa ka namang sister, halimbawa, sabihin natin, may yung sister, nakaupo siya sa isang kape-kape dyan sa SM, habang nagkakape siya, nakita niya sa malayo, naku, ito yung crush ko nung high school ko. Gwapo pa rin. Sige. Kung nag-isaksi lang to, ito yung gusto ko mapangasawa eh. Bakit? Kasi naka-formal naman lagi. Magalang magsalita. Kung kumilos, pinis. Hindi, walang bisyo. Tapos, kung kumilos, parang mas Kristiyano pa nga doon sa mga Kristiyano sa amin. Diba? Kaya kung naging saksi lang to, ito ang mapapangasawa ko. Pero habang papalapit, parang may naisip siya. Teka, anong payo ng Biblia kapag ganito mga sitwasyon? Buti nila, mayroon siya JW Library app. Binuksan niya kagad ang Biblia niya. Teka muna, tignan ko muna, ano ba sabi ng Biblia dito? Malapit na. Tingnan natin, mga kapatid, kung ano pinayo kagad sa mga ganong sitwasyon sa mga kabataan ng Biblia. Unang Korinto 15:33. Tingnan natin. Unang Korinto 15:33. Tingnan natin yung payo ng Biblia. Huwag kayong panininlang, ang masamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. May asterisk pa nga dyan eh. Pindutin nyo. Yung asterisk dyan sa 15:33. Yung huwag kayong panininlang, asterisk, pindot. Ano sabi dyan? Huwag kang paliligaw. Kung malinaw pa nga sinabi, huwag ka na paligaw. Pero paliligaw yan, mga maliligaw. Kasi magkaligaw-ligaw. Totoo naman eh. Pag kaligaw-ligaw ka, may mangyari sa'yo, baka madisiplina ka pa, di ba? No? Kaya yung mga ganung bagay, iwasan natin. Kaya buti na lang, ang Biblia talaga lagi makakatulong sa atin sa lahat ng ating ginagawa. Kaya dapat may install tayo lagi JW Library app na pwedeng tumulong sa anumang sitwasyon na pwedeng napapaharap sa atin. Ngayon, ano pa? Paano natin masasabi pa na tumpak ang Biblia? Ang Biblia naman, inulat na ang ating Panginoong Hesus ay ipinanganak doon sa Bethlehem. Totoo naman. Pero nilagay doon, Bethlehem, Ephrata. Tama, di ba? Bakit isinulat po yung Ephrata? Kasi, meron pang isang Bethlehem. Tama ba ako? Meron pa. Yung Hagigilit. So, para maging tumpak mismo kung saan ipinanganak ang ating Panginoon Jesus, inilagay mismo doon kung saan yung eksaktong lugar. Sa yung eksaktong lugar, Ephrata. Nilagay. Ipinanganak ang ating Panginoon Jesus sa Bethlehem, sa Ephrata. So, pagiging tumpak ng Biblia, pinatunayan na naman ng Biblia. Okay. Minsan kasi, mga kapatid, di maiwasan, hindi natin maiwasan, may mga hanggang ngayon pa rin, mayroong mga nagkikriticize pa rin ng Biblia. Wala silang
ginagawa o iniisip, kundi tingnan pa rin kung ano ang pagkakamali ng Biblia. Sa katunayan, meron nga tayo mga kaibigan, nakakilala rin naman natin na mga kinikriticize yung kanilang Biblia. Yun yung Latter-day Saint, mga kapatid, no? Yung mga Mormons, criticize yung kanilang Biblia. So yung mga nagkikriticize, ang sabi sa kanila, saan yung patunay na ang Bible nyo talagang nag-exist? Sabi gano'n. So ang sagot naman nila, meron po, nasa golden plate. Sabi nila. So tanong naman, sige, nasan yung golden plate? Pag-aaralan namin para makita namin kung talagang nag-exist ang Bible nyo. So ang naging sagot naman nila ay wala na po. Bakit? Kasi yung aming golden plate ay dinala ni Moroni sa langit. So kung gano'n na naging usapan, meron pa bang argumento? Wala na. Eh nasabi nila, dinala na sa langit. Pero pag tayo, mga kapatid, pag tayong mga saksi tinanong, o kayong mga saksi, meron ba kayong mga patunay na yung Bible nyo na yan talagang nag-exist? Talagang nakaulat? Talagang nakasulat? Talagang tumpak? Kagaya na pinag-uusapan natin ngayon? Meron po. Meron po. Ay, saan nyo ba gusto natin simulan? Ay, hindi naman tayo nagyayabang mga kapatid. No? Gusto nyo, saan nyo ba gusto natin simulan na patunay na talagang ang Biblia ay talagang nag-exist, talagang totoo itong hawak namin. Gusto nyo ba? Magsimula muna tayo sa Codex. Okay, Codex muna tayo. Yung Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Codex Vaticanus, Codex Ephraim, Codex Beasae, Sinaitic Sidrach Codex. No? Napakarami pa ho namin patunay. Kung gusto nyo po, ang aming branch sa Philippine branch sa Quezon City, meron pa ho itong itatayo pag library na napakaraming patunay na ang Biblia po namin ay talagang nag-insist, talagang patunay na totoo. Pag yun po ay nabuo, dalaw ho tayo doon, makikita nyo pang higit kung ano yung Biblia namin, gano'n ito katunay at nagpapatunay yung mga nakadisplay po doon. Di ba, magkakaroon nga tayo ng doon, exhibit, no? Exhibit ng mga Bible na patunay tungkol sa ating Bible. Kaya tayo, kapag tinatanong patungkol sa mga bagay na to, hindi tayo dapat matakot, mga kapatid. No? Lagi natin tatandaan, ang Bibliang hawak natin, mga kapatid, ito ay mapapanaligan, magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito yung paraan ng Diyos ni Jehovah para kausapin tayo, patibayin tayo. Ito ang paraan ng Diyos ni Jehovah para kapag tayo ay nangangaral, iparating natin ang salita niya sa mga tao. Lahat ng kilos natin, magagamit ang Biblia. Kaya ang tanong, ginagamit ba natin ang Biblia natin sa pang-araw-araw? Diba? So, halimbawa, mamaya, pag-uwi natin mga kapatid, para mas lalo pang tumibay yung ating pananampalataya at pagtitiwala na ang Biblia ay talagang totoo, subukan nyo mga kapatid, tingnan yung ating insight. Inside Volume 1 at Volume 2, subukan nyo tingnan, napakaraming patunay nun na ang Biblia natin na ginagawa ay talagang totoo, nag-insist, at maraming patunay na ito talaga ay mapapanaligan at salita ng Diyos na Jehovah. So, isang magandang umaga at maraming salamat po. Maraming salamat, Brother Santa Ana, sa inyong napapanahon at maliwanag na pagsagot sa tanong na kung kaano katotoo ang Biblia. Ngayon ay dadako tayo sa ating pag-aaral ng Biblia gamit ang Magasing Bantayan ng Nobyembre 2023. Ito ay tatalakayin sa atin ni Brother Danilo Calso at ang kanyang tagabasa si Brother Jean Luestro. Magandang umaga ulit mga kapatid at mga kaibigan. Pagkatapos nating makapakinig ng napakagandang pahayag, na pagpapatibay, ay dadako naman tayo sa pag-aaral ng Biblia gamit ang ating Magasing Bantayan. At
pasisimulan natin ito sa magitan po ng pag-awit. At ang aawitin natin ay nandoon sa awit bilang 118 na pamagat ay palakasin mo ang aming pananampalataya. Ibinawit na ito doon sa anong aklat ng Biblia? Lucas 17 verse 5. Ang ating pag-aaralan ngayon ay nasa Bantayan, November 2023. Araling 48 na pamagat ay siguradong tutulungan ka ni Jehova sa may hirap na sitwasyon. Ang susing teksto nasa Hagay 2:4 nang sabi, magpakalakas kayo dahil ako ay sumasa inyo, ang sabi ni Jehova. Yan. Ano-ano mga subtopic ang pag-aaralan mga kapatid? Una, ano ang naging epekto sa mga Hudyo ang mahirap na sitwasyon? Pangalawa, manatiling nakapokus sa paggawa ng kalooban ng Diyos. At ang pangatlo, kung paano titibay ang pagtitiwala natin kay Jehova. At yung pang-apat, panatilihin ang pagtitiwala kay Jehova hanggang wakas. Pagkatapos natin pag-aaral, ay tatalakayin natin ang tatlong tanong. Anong sagot mo? Una, anong pwedeng maging epekto ng mahirap na sitwasyon sa paglilingkod natin kay Jehova? Pangalawa, bakit dapat tayo mag-focus sa paggawa ng kalooban ng Diyos kahit may problema tayo? O paano natin mapapatibay ang pagtitiwala natin kay Jehova sa mahirap na sitwasyon? So, ating ngayon pasisimulan ng ating talakayan, ating tagabasa si Brother Jean Louis Tro. Minsan ba nag-aalala ka kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Baka nawalan ka ng trabaho at iniisip mo kung paano mo paglalaanan ng pamilya mo. Baka nag-aalala ka sa kaligtasan nila kasi magulo ang sitwasyon sa politika o pinagbabawal ang gawain natin sa lugar ninyo. Kung ganyan ang sitwasyon mo ngayon, mapapatibay ka kapag nalaman mo kung paano tinulungan ni Jehova ang mga Israelita noong nang mapaharap sila sa ganyan ding mga problema. Kinailangan ng mga Hudyong lumaki sa Babylonia ng matibay na pananampalataya. Kailangan kasi nilang iwan ang maalbang buhay doon para pumunta sa isang lugar na wala silang masyadong alam. Pagdating nila sa lugar na iyon, naging problema agad nila ang paglalaan sa pamilya nila, ang magulong sitwasyon sa politika, at ang pag-uusig mula sa nakapalibot na mga bansa. Dahil dito,
nahirapan ng ilan na mag-focus sa muling pagtatayo ng templo ni Jehovah. Kaya noong mga 520 BCE, isinugo ni Jehovah ang mga propetang sina Hagay at Zacarias para tulungan ang bayan na maibalik ang sigasig nila sa pagsamba. At gaya na makikita natin, nagawa iyon ng mga propetang ito. Pero pagkalipas ng halos 50 taon, kailangan ulit patibayin ang bumalik ng mga Hudyo. Kaya mula sa Babylonia, pumunta sa Jerusalem ang mahusay na tagakopya ng kautusan na si Ezra para tulungan ang bayan ng Diyos na gawing pangunahin sa buhay nila ang tunay na pagsamba. Okay, maraming salamat. Sa unang dalawang paro po tayo sa letter A. Ano ang pagkakatulad ng sitwasyon natin at ng mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem? Ano pagkakatulad kaya, mga kapatid? Okay, Brother Renz Umali. Katulad po natin yung mga Hudyo noon, meron 3 bagay na inaalala. Yung una, yung paglalaan sa pamilya, pinansyal. Ikalawa, yung magulong sitwasyon sa politika. Ikatlo, yung pag-uusig na nararanasan nila at sa atin sa ngayon. Okay, yan. Salamat. Ngayon, ang B natin, anong ilan sa mahirap na sitwasyon na napapaharap sa mga Hudyo? Ano yung mga ilang sitwasyon na napaharap sa kanila, na maaring mapaharap din sa atin sa malapit na inaharap, o maaring ngayon pa. Ano kaya mga sitwasyon, mga kapatid? Okay, sinong nais? Sister Jane Tulisora, please. Dahil nga po kababalik lang nila, naging problema po nila yung paglalaan nila sa pamilya nila at nakadagdag din po yung magulong sitwasyon ng politika. At nakaranas din po sila ng pag-uusig mula dun sa mga nakapalibot na bansa. Kaya nahirapan po sila mag-focus dun sa pagtatayo ng templo ni Jehovah. Ayan. Ngayon, okay, Brother June Tulisora, may... Naging hamon sa kanila ito kasi maalwan yung buhay nila doon sa Babylonia at kailangan nilang umalis dito. Kaya yung mga nabanggit na mga sitwasyon, naging hamon talaga sa kanila. Okay. So, ngayon, bakit tayo mapapatibay nito? Pakita natin larawan. Bakit tayo mapapatibay kung pag-aaralan natin itong aklat ni Hagay, Zacarias o kaya si Ezra? Pakita natin larawan. Pwede pa nating i-plus ng malaki. Yan Nakita nyo, yung para sa kapakinabangan ng mga nasa Zoom, i-plus natin yan. Halimbawa, yung 537, bakit tayo mapapatibay ng pangyari na yan na talagang tutulungan tayo ni Jehovah? Ano ba yung inihula sa kanila, Father Eugene? Inihula na babalik sila after 70 years. At after 607 BCE na mawasak ang Jerusalem, 537 talagang natupad yung hula na bumalik sila. Ayan, kasi ito kasing kuwan na ito, diagram yan ng ating pag-aaralan, summary ng ating pag-aaralan. O yun, 537. Ano pa nakita nyo, Sister Quiñones? Mga history na yan, pero nakita natin na natupad yung hula, so natulungan sila ni Jehovah. Bali, that time, bakit tayo mapapatibay noong nangyari sa 537 BCE? Kasi ang mga lingkod din ni Jehovah sa ngayon ay parang may similarity. Kagaya nung nangyari nga noong 537 BCE, yung pagbabalik nila ng unang grupo ng mga Hudyo na ipinatapon mula sa Babylonia. Same din sa ngayon sa atin na ang sitwasyon natin ay nasa ganitong uri din ng sitwasyon, symbolic. Okay, ayan. Ano pa yung hula nakita nyo dyan na nagkaroon ng katuparan? Yan summary yan na nagpapakita na tutulungan din tayo ni Jehovah yung mga pangyari na yan. Ano pa nakita nyo dyan, Brother Tom? Makikita nga po natin noong 520 BCE, isinugan ng Diyos na Jehovah yung kanyang mga propeta para tulungan yung bayan na may balik yung sigasig nila sa pagsamba. Ayun, oo. Ayan, ano yung focus nila noon? Panahon yun na kaya sila bumalik from Babylon to Jerusalem. Okay, Brother Henry Flores, please. Talagang ang focus nila noon ay para maibalik ang tunay na pagsamba. Ayan, oo, Sipin mo, 70 years sila nandun sa Babylon bilang bihag, bilang exile. Okay, anong pangyayari ng panahon ni Ezra? Yung 515 na itayo yung templo,
O yung sumunod na picture, si Esther, ano yung pangyayari dyan, mga kapatid? Na talagang makapagtitiwala tayo, natutulungan tayo ni Jehovah. Naalala niyo yan? Yung drama noon. Ano? Okay, Brother Rizal. Ito naman ay lumalarawan sa pag-uusig sa bayan ng Diyos. Kasi dito ay hula yan na lilipulin yung mga Hudyo doon sa bansa ng sa may bansa ni Dario. Ngayon, mapasin natin na hindi sila na takot na takot ka sila doon. Kaya lang, kumilos si Jehovah, pagising nila, yung kalaban nila ang wala na. Ayun, oo. Tingnan nyo, no, kay Esther, hindi pa lalapit sa hari. Kung walang appointment, ano mangyayari kay Esther kahit asawa niya? Brother Jeric. Pwede rin siyang patayin sa pintuan pa lang. Oo, Kung walang pwede siyang pahintulot ng patayin. hari. Oo. Eh ngayon, paano siya tatanggapin na talagang hindi siya papatayin? Ano yung dapat na gagawin ng hari kahit na walang appointment ay hindi siya papatayin? Brother Mike. Kung iangat po ng hari yung setro niya. Ayun, yung kanyang, nakita nyo? Iniabot kanina, So, nailigtas. So, nakita natin, anong nangyari dito, Medyo naligtas sila, Pero tandaan natin, mga kapatid, nanghina ulit sila. Nanghina ulit ng mga dito sa bandarito. Kaya, sinong pinadala? Ulit, after 50 years, si Sister Licanda, Maria. Pinadala po si Isdra. Oo, si Ezra naman, para patibayin sila. So, kasi dapat ba pangunahin sa buhay nila para tulungan sila ni Jehovah? Brother Barasi. Kasi talagang pinapunta na si Isra upang patibayin yung kanilang pagsamba. Focus, pagpapatayo ng pader at templo. Yun ang focus nila Sipin natin yun. Okay? So nakita yun panahon ni Esther, salit mamatay sila, binigyan sila ng kalayaan makipaglaban. So natalo yung mga papatay sa kanila. Kaya nakita natin na tinulungan sila ni Jehovah. Okay, so yun ang summary na ating pag-aaral ngayon. Susunod na paragraph, please. Natulungan ng mga hula ni Hagay at Zacarias ang bayan ng Diyos noon na patuloy na magtiwala kay Jehovah sa panahon ng pag-uusig. Matutulungan din tayo ngayon ng mga hulang ito na magtiwalang susuportahan tayo ni Jehovah sa mahihirap na sitwasyon. Habang tinatalakay natin ang mga hula ni Hagay at Zacarias at ang halimbawa ni Ezra, sasagutin natin ang mga tanong na ito. Ano ang naging epekto sa mga Hudyo ng mahihirap na sitwasyon? Bakit dapat tayong mag-focus sa paggawa ng kalooban ng Diyos kahit may mga problema? At paano natin mapapatibay ang pagtitiwala natin kay Jehovah kapag nasa ganoong mga sitwasyon tayo? Maraming salamat. Pakibasa ang Kawikaan 22 verse 19. Okay, yun naman, anak ni Flores. Para kay Jehovah ka magtitiwala, binibigyan kita ngayon ng kaalaman. Anong makomento natin dyan, mga kapatid? Muna bago tayo tumungo doon sa mga tanong. Sister CK, please. Sa nabasang teksto po ay matutulungan tayo nito na anumang sitwasyon na mapaharap sa atin at parang hindi natin kaya, tandaan natin na siguradong tutulungan tayo ni Jehovah at susuportahan tayo. Ayan. So anong mga tanong tatalakayin natin ngayon? Okay, pakibasa, Brother Gab. Si Gab. Ano ang naging epekto sa mga Hudyo ng mahihirap na sitwasyon? Bakit dapat tayong mag-focus sa paggawa ng kalooban ng Diyos kahit may mga problema? And then number 3. Tuloy na rin number 3, please. Meron pa isa. Si Kung pala L. Okay, si L. At paano natin mapapatibay ang pagtitiwala natin kay Jehovah kapag nasa ganoong
ganoong mga sitwasyon tayo. Okay, very good. English kasi ganyan salita niya, kaya yung pagbasa niya. So maraming salamat. Ang una natin pag-aralan, ang naging epekto sa mga Hudyo ng mahirap na sitwasyon. Paragraph 4 and 5. Pagdating ng mga Hudyo sa Jerusalem, napakarami nilang kailangang gawin. Agad nila itinayo muli ang altar ni Jehovah at ang pundasyon ng templo. Pero di nagtagal, nawala ang sigasig nila. Bakit? Bukod sa pagtatayo ng templo, kailangan din kasi nila magtayo ng sarili nilang bahay, magtanim, at maglaan para sa pamilya nila. Pinag-usig pa nga sila ng mga kaaway nila na gustong pahintuin ang pagtatayo ng templo. Nahirapan din ang mga Hudyo dahil sa magulong sitwasyon sa politika. Sakop na ng imperyo ng Persya ang lupain nila. Pagkamatay ni Haring Ciro ng Persya noong 530 BCE, gustong sakupin ng kasunod niyang hari na si Cambyses ang Ehipto. Noong papunta na sa Ehipto si Cambyses, malamang na dumaan ang mga mandirigma niya sa teritoryo ng Israel at humingi sa mga Israelita ng pagkain, tubig at matitirhan, kaya lalong nahirapan ang mga ito. Nang mamahala ang kasunod na hari na si Dario I, marami pa ring problema gaya ng kaguluhan at rebelyon. Dahil sa mga ito, siguradong nag-alala ang maraming Hudyo kung paano nila paglalaanan ng pamilya nila. Sa dami ng inaalala nila, inisip ng ilang Hudyo na hindi ito ang tamang panahon para muling itayo ang templo ni Jehovah. Okay, 4 and 5. Ang tanong natin ay, ano ang posibleng dahilan kung bakit nawala ang sigasig ng mga Hudyo sa pagtatayo ng templo? Okay, sister, dito sa paano pong... okay, sister JR pala, anak ni JR. Okay. Bukod po kasi sa nanguusig na kalaban habang tinatayo po nila yung templo at kaguluhan po dahil sa politika, naging back to start po kasi yung buhay nila nung bumalik po sila sa Jerusalem. Kailangan din po nilang intindihin yung kanilang buhay, kaya malamang po na nahirapan po silang pagsabay-sabay. Ayan, kaya naging epekto sa kanila dahil sa mga ganoong problema. Focus nila dapat magtayo ng templo. Tuloy, naging epekto sa kanila dahil sa mga ganong problema, Sister Lydia Vasquez. Iniisip po tuloy nila na hindi na yun ang tamang panahon sa pagtatayo ng templo. Yamang napakarami nilang problema na inaalala. Ayun, nagpalit-palit na hari, problema na nila, ganun pa rin, dami pa rin. Pero tingnan natin dito sa paragraph 6 kung ano ang nakatulong sa kanila na makayanan yung mahirap na sitwasyon na yon. Zacarias 4:6-7. Sinabi niya sa akin, ito ang mensahe ni Jehovah kay Zerubbabel, hindi sa pamamagitan ng hukbong militar o sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, ang sabi ni Jehovah ng mga hukbo. Sino ka o malaking bundok? Sa harap ni Zerubbabel ay magiging patag na lupain ka. At kapag inilabas niya ang pangulong bato ay maghihiyawan ng mga tao. Napakaganda, napakaganda. Sa paragraph 6, bukod sa kahirapan sa buhay at kaguluhan sa politika, kailangan ding harapin ng mga Hudyo ang pag-uusig. Noong 522 BCE, nakumbinsi ng mga kaaway nila ang mga mamahala sa Persya na ipatigil ang muling pagtatayo ng templo ni Jehovah. Pero tiniyak ni Zacarias sa mga Hudyo na gagamitin ni Jehovah ang espiritu niya para alisin ang mga hadlang. Noong 520 BCE, pinayagan na ulit sila ni Haring Dario na ipagpatuloy ang pagtatayo at binigyan pa sila ng pondo. Inutusan din niya ang mga gobernador na tulungan sila. Okay, salamat. Ayon sa binasa kanina sa Zacarias 4:6 and 7, ano pa ang napaparap sa mga Hudyo at ano ang tiniyak sa kanila ni Zacarias? Ano pa yung mahirap na sitwasyon ulit? Tandaan natin, focus nila dapat magtayo ng templo. Yun ang kalooban ni Jehovah, O anong sitwasyon ang mahirap na napaharap sa kanila? Noong 522, ano yon? Okay, si Brother Chito Arjona, please. So, yung pinabukod sa mga problema nila pa, ito pa yung pag-uusig, na talagang may opposition na itatayo. Gaya na pagkaalam natin, Sanballat sa Tobias, kumunta talaga rito na makapangyarihan na mga kalaban nila para ipatigil. At nagpetisyon sa hari ng Persya na ipatigil dahil may ginagawang namumong rebellion laban sa hari ng Persya. May maraming kaaway dun sa Aswero, kaya yun, medyo nakumbinsi kaya pinatigil ito. Isa pa yung problema nila yun. Yun. Pero anong tiniyak sa kanila ni Zacarias? Na kahit na ganyan mahirap na sitwasyon,
May tiniyak siya sa kanila eh. Ano yun? Sister Raisa Dehar, please. Yung nagbigay po ng assurance si Jehovah na hindi niya sila pababayaan. Kumbaga ilalaan ni Jehovah mismo yung kanyang banal na espiritu. Kasi nga kung titingnan nila nung una, nung bumalik sila sa lupain, wala naman silang hukbong militar. Pero safe silang nakarating kasi nga ginagabayan sila ng banal na espiritu ng Diyos na Jehovah. Yan, okay. Ang susunod ngayon ng question, ayon dyan sa Ezra 6 verse 1, 6 to 10, ano? Tandaan natin Holy Spirit ang tumulong sa kanila. Ngayon, paano kumilos ang banal na espiritu? Diyan, ayon dyan sa Ezra 6 verse 1, 6 to 10. No? Nakita niyo yan sa inyong family worship. No? Paano kumilos ang banal na espiritu? Anong pangyayari dyan, mga kapatid? Brother Nuestro. Makita natin dito yung ilan sa mga pagkakataon na mismong kaaway pa ni Jehovah ang ginamit niya upang tulungan ang bayan niya. Kasi doon sa ulat, pinatigil nga, pero nag-investigate yung hari. At nakita nila sa official record, meron talagang utos na kailangan pang tulungan ang bayan ang mga Israelita noon sa pagtatayo. Kaya doon sa 6 to 10, sabi nga mula sa kabangyaman pa ng hari, kukunin yung panggastos para sa pagtatayong ito. Kaya talagang hindi lamang basta na resume o pinahintulutan silang magtayo, tinulungan pa sila, pinondohan pa sila ng hari sa pagtatayo nilang ito. Ayun, isipin nyo, kaninong utos yung nakita nila? Kasi panahon ni Dario yun, ayaw Kaninong utos yung nakita nila na, kasi legal yun pagka patay naman na yun, tao na yun, pero kung ano yung batas niya, susundin na susunod. Sino yun, Brother Jay? Patay na si Haring Ciro pero ginamit pa din yung batas na yun para ma-implement yung pagtatayo ng templo. Ayun, kailan nasumpungan yun? Mga ilang taon nakalipas. Sipin nyo, kay Holy Spirit ang gumagana Sipin mo, ito ay 537. Nakita muling itayo ang templo. So, almost 18 years. 18 years. 539. Ayan, may batas ng 539, 537, mga ganyan. 520. So, nakita natin talaga, mga kapatid, na sa tulong ng Banal na Espiritu. Ano pa nakita niyo punto dyan? Mga kapatid? Yan. Malinaw yun, Kumilos ang Banal na Espiritu dyan at kita nila. Isipin nyo, yung natagpuan nila yung papeles na yon, papakitang valid pa yon. Ano pang ginawa? Isipin mo, pati mga uusig, binanggit kanina ni Brother Luistro. Pati yung mga yung sumasalungat sa kanilang pagtatayo ng templo, paano pinakilos ni Jehovah yung mga yon? Anong ginamit ni Jehovah? Sister Lota. Yung sa Hagay po, 6:10, binanggit doon ni Haring Dario na sabi, saan ba yun? Binanggit dito na yung pondo na ibibigay, sabi ay kukunin sa kabangyaman ng hari, sa buwis na makokolekta, at ibigay doon para maipagpatuloy yung pagtatayo ng templo. Yan, mga gobernador pa, tumulong. Sipin nyo. Yung pera, halaga ng ginto, ayon sa insight natin, almost $50 million ang katumbas noon para maitayo yung templo ulit. Okay, so tingnan natin dito sa paragraph 7. Sa pamamagitan ni Hagay at Zacarias, nangako si Jehovah sa bayan niya na susuportahan niya sila kung uunahin nila ang muling pagtatayo ng templo. Napatibay ang mga Hudyo, kaya itinuloy nila ang pagtatayo noong 520 BCE at natapos nila ito ng wala pang 5 taon. Dahil inuna nila ang gawain ni Jehovah sa kabila ng mga problema, sinuportahan niya sila hindi lang sa material kundi pati na sa espiritual. Ano ang resulta? Naging masaya sila sa pagsamba kay Jehovah. Dahil inuna ng mga Hudyo ang gawain ni Jehovah, anong mga pagpapalang tinanggap nila? Inuna nila yung pagtatayo ng templo. Okay, Brother Nuestro, JR.
Dito nga po dahil ang pangako kasi na Diyos na Jehovah sa kanila, susuportahan sila, basta unahin lang nila yung pagtatayo ng templo. Siyempre, kung ikaw naman yung Hudyo, natuwa ka, napatibay talaga sila. Kaya muli nilang itinayo yung templo noong 520 BCE. At ang nagandang araw, natapos sila, wala pang 5 years, natapos na nila. Kaya ngayon, sa suporta na pagbinigay ng Diyos na Jehovah nila, sa kanila, hindi lang pagtatayo ng templo, pati pa sa mga material na pangangailangan, pati lalong higit yung spiritual nila, sinuportahan lalo din pa yun ng Diyos na Jehovah. Kaya naging resulta sa ginawa nila, lalo pa silang naging masaya sa kanilang gawain. Yan, inuna nila ang gawain ni Jehovah, kaya pinagpala sila. So, ang pan natin ngayon susunod, manatili nakapokus sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Okay. Napakalapit na ng malaking kapigatian, kaya mahalaga na sundin natin ang utos ng mangaral. Pero baka mahirapan tayo mag-focus sa ministeryo kung may problema tayo sa pinansyal o ipinagbabawal ang pangangaral sa lugar natin. Kaya ano ang tutulong sa atin na unahin ang kaharian? Dapat tayong magtiwala na kasama natin si Jehovah ng mga hukbo. Susuportahan niya tayo kung patuloy nating uunahin ang kaharian imbes na ang sariling kapakanan natin. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Hagay 2:4. Bago tayo magkomento, no? Basa mo natin Hagay 2:4. Yan, Sister Jam. Pero ngayon ay magpapalakas ka, Zerubbabel, ang sabi ni Jehovah, at magpapalakas ka, Josue, na anak ni Jehozadak, na mataas na saserdote, at magpapalakas kayo, lahat kayong mamamayan ng lupain, ang sabi ni Jehovah, at kumilos kayo, dahil ako ay sumasa inyo, ang sabi ni Jehovah ng mga hukbo. Ayan, yung salitang nasa dulo, no? O, paano nakakatulong sa atin ang Hagay 2:4 para manatili tayong nakapokus sa paggawa ng kalooban ng Diyos? Sa atin, paano makakatulong sa atin yan? Okay, Brother Nuestro? Sa Hagay 2:4 po, si Jehovah ay isa sa atin at nakapagpatibay po sa mga Hudyo noon yung salitang Jehovah ng mga hukbo. Kaya pinapaalala po sa mga Hudyo at sa atin ngayon na napakarami ng mandirigmang anghel ni Jehovah. Kaya sigurado tayo na kapag napara po tayo sa mahirap na sitwasyon, ang Diyos po na Jehovah at ang napakarami niyang anghel ay makakasama po natin. So sa Hagay 2:4, ilang beses binanggit na si Jehovah Diyos ng mga hukbo, Ilang beses binanggit? Yes, Sister Masangka, dito, Likanda. Binanggit po dito, 14 beses binanggit. 14, Jehovah ng mga hukbo. Ngayon, paano nakakapagpatibay sa atin yung titulo na yan, Ayan, Sister, si Brother Easy naman, Brother Easy sa likod. Easy, please. Pinapakita lang nito na kayang-kayang kontrolin ni Jehovah yung mga pangyayari. Nasa command niya yung milyon-milyon, libo-libo, laksa-laksa mga anghel na kayang protektahan tayo kung kinakailangan. Ayun, oo, tama. Sister Lilia Vasquez, may nakita pa kayo ibang punto? Pinakikita lang po nito na talagang napakamakapangyarihan ng Diyos na Jehovah at kayang-kaya niyang suportahan yung kanyang mga tapat na lingkod. Kailangan lang talaga nating magtiwala sa Kanya. Ayun, nakakapagpatibay, Okay, Brother Chito. Makita natin ni Jehovah na talaga yung pangalan niya, He causes to become. Kasi hindi lang sinabi si Jehovah ay pag-ibig, si Jehovah ay bato, mauayin. Dito naman, sa ganitong sitwasyon, kasi opposition na pinag-usapan parang nagbabantang digmaan kay hukbo ang ginamit sa kanya. Parang yung presidente, kapag kawar, nakakamouflage o pangdigma, yun ang kanyang posisyon ngayon. At pagka civilian, nakabarong. Kaya naman kalagayan, katulad siya balito, kasi digmaan ang pinag-usapan, hukbo, at ang ginagamit na sa kanya title. Ayun. Kaya binanggit nga sa isang pangitain sa aklat na Apocalypse, 100 million isang lugar lang yon. Yung isang anghel, ilan ba napatay niya? Kung naalala nyo, isang anghel lang. Naalala nyo? Hindi pa inabot ng magdamag Brother Barsi. Para talagang makapagtitiwala tayo kay Jehovah. Kung titingnan natin takot na doon si
Haring Hezekias. Pero dahil sa hingi ng tulong at nagitiwala sa kay Jehovah, agad-agad isinugo niya isang anghel. 185,000 ang pinatay agad. 185, ano? Oo. Kaya for purposes of computation lang, ano? Yung 8 billion na tao ngayon sa bundaigdig. Baka ilang libo lang ipapadala. 44,000 lang ata kung kukumputin nyo. Pero baka mas kukunti pa. So nakita natin yung Jehovah ng mga hukbo, anong ibig sabihin nito sa atin ngayon? Ano dapat na talagang tutulungan tayo ni Jehovah? Kaya kung tutulungan tayo ni Jehovah, ano dapat na maging damdamin natin sa Kanya? Sister, dito naman, Sister Herotane. Dapat na maging damdamin natin ay magtiwala sa Diyos na Jehovah, natutulungan niya tayo kapag nakapokus tayo sa paggawa ng kalooban niya. Okay, good. Dito ngayon, sa paragraph 9 and 10, paano naging totoo yan? Yung pag-focus nila sa gawain ni Jehovah. Tingnan ang karanasan ni Oleg at Irina, isang mag-asawang pioneer. Pagkalipat nila ng lugar para tumulong sa isang kongregasyon, nawalan sila ng trabaho dahil sa lumalalang problema sa ekonomiya sa bansa nila. Mga 1 taon din silang walang permanenteng trabaho. Pero patuloy nilang nararamdaman ang suporta ni Jehovah at paminsan-minsan, nakakatanggap sila ng tulong mula sa mga kapatid. Ano ang ginawa nila para makayanan ang sitwasyon nila? Sinabi ni Oleg na na-depress nung una. Nakatulong ang pagiging busy namin sa ministeryo para mag-focus sa pinakamahalagang bagay. Habang naghahanap sila mag-asawa ng trabaho, nanatili silang busy sa pangangaral. Minsan, pag-uwi nila galing sa ministeryo, nalaman nila na naglakbay pa ng mga 160 kilometro ang kaibigan nila para dalhan sila ng 2 bag ng grocery. Sinabi ni Oleg, noong araw na yun, naramdaman ulit namin kung gaano kami kamahal ni Jehovah at ng kongregasyon. Kumbinsido kami na talagang hindi pababayaan ni Jehovah ang mga lingkod niya, kahit na parang wala ng pag-asa ang sitwasyon nila. Okay, maraming salamat. Mateo 6:33, sinong nais na bumasa dito? Okay, Brother Raiden. Mateo 6:33. Kaya patuloy ninyong unahin ang kaharian at ang katwiran niya at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng ito. Yan. So, paano napatunayan ng isang mag-asawa na totoo mga sinabi ni Jesus sa binasa sa Mateo 6:33? Ayan, okay, Sister Reyes, Christian, doon sa dulo. Yung asawang pioneer, nawalan nga po silang trabaho dahil po sa problema sa ekonomiya sa bansa nila. Pero ikinapit pa rin nila yung Mateo 6:33 na unahin ng kaharian at nag-focus sila sa pinakamahalagang bagay tulad nga po ng kanilang ministeryo. At dahil po dito, naramdaman po nila yung suporta ng Jehovah sa pamamagitan nga po ng mga kapatid na tumulong sa kanila. Ayun, bakit mahirap yung sitwasyon nila? Kasi galing sila sa lugar nila, lumipat, na isang lugar na hindi nila alam, Kita natin dito na naging totoo sa kanila itong Matthew 6:33. Ano naramdaman ng asawa niyang lalaki? Paano sila tinulungan? Paano tinulungan ni Jehovah? Itong dalawang nag-volunteer sa ibang territory, Sister Barsi. May ginamit na individual ang Diyos na Jehovah para masapatan ang pangangailangan ng mag-asawang mga masisigasig na pioneer. Kaya nasabi nila na kumbinsido kami na talagang hindi pababayaan ni Jehovah ang mga lingkod niya kahit na parang wala ng pag-asa ang sitwasyon nila. Kaya nagkatotoo sa kanila yung binanggit ni Jesus sa Mateo 6:33. Ganda ng halimbawa nila, no? Okay, paragraph 11. Gusto ni Jehovah na mag-focus tayo sa nagliligtas buhay na gawain, ang paggawa ng mga alagad. Gaya ng sinabi sa paragraph 7, pinatibay ni Hagay ang bayan ni Jehovah na maging masigasig ulit sa paglilingkod sa Kanya, na para bang ngayon lang nila itatayo ang pundasyon ng templo. Kung gagawin nila iyon, nangako si Jehovah na pagpapalain niya sila. Makapagtitiwala rin tayo na pagpapalain ni Jehovah ang mga pagsikap natin kung uunahin natin ang atas na ibinigay niya sa atin. So, anong asahan natin kung magpo-focus tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos? Ano kaya? Sister Sosumola, can you honest, please?
Hindi natin alam kung paano kumikilos si Jehovah. Hindi natin sakop yung bagay na kung paano ginagawa ni Jehovah. Yung pagtulong na yan. Basta tayo ay hinihikayat niya na mag-focus tayo sa gawaing nagliligtas buhay na gawain. Yun, life-saving work itong ating ginagawa. House-to-house preaching, study, ganyan eh. Life-saving work ito. Kaya ano asahan natin kapag inuna natin yung paggawa ng kalooban ng Diyos? Binanggit kanina sa dyan, paragraph 7, ano yung pagpapala? Nagbibigay yung Sister, tataas ba dito? Sige, ano pagpapala? Sige, Sister Raisadel. Doon po sa Hagay 2:19, binanggit po doon na anumang pagsisikap na ginagawa natin sa gawain ito, pagkuna sa kaharian ni Jehovah, pagpapalain niya po tayo. Ayun. Halimbawa, doon sa templo, nung tinayo nila, focus nila yung kalooban ni Jehovah, itayo yung templo, anong pagpapala ang tinanggap nila? Yeah, Sister Licanda. Naging masaya po sila sa paglilingkod niya sa Diyos na Jehovah. Ayun, dahil pinagpala sila, masaya na, pinagpala sila, hindi lamang sa spiritual, kundi sa material. Tama ang sagot nyo. No? So, tingnan natin kung paano titibay ang pagtitiwala natin kay Jehovah. Noong 468 BCE, naglakbay si Ezra papuntang Jerusalem kasama ang ikalawang grupo ng mga Hudyo mula sa Babylonia. Kailangan ni Ezra at ng mga kasama niya ng matibay na pananampalataya. Delikado ang mga dadaanan nila. Isa pa, pwede silang pagnakawan kasi marami silang dalang ginto at pilak na ibinigay ng hari para sa templo. Pagdating nila sa Jerusalem, nakita nila na hindi rin pala ligtas sa lugar na iyon. Kaunti lang ang nakatira doon at kailangan pang ayusin ng mga pader at pintuan daan ng lungsod. Paano pinatibay ni Ezra ang pagtitiwala niya kay Jehovah at ano matutuhan natin dito? So, bakit kailangan ni Ezra at mga kasama niya ng matibay na pananampalataya? Ito nung 468 na, no? Okay, dito po, Sister Nuestro, please. Mahigit po kasi 800 kilometers yung layo ng Babylonia sa Jerusalem. Pero yung paglalakbay po nila, sabi po doon sa ating reference sa Insight, paikot po yung naging ruta, kaya halos na doble po yung kanilang ruta. Tapos, dahil mahaba po yung kanilang paglalakbay, magiging delikado po ito kasi dala-dala nila yung ginto at pilak na natulong po yung suporta ng hari para sa pagtatayo ng templo. Pagdating po nila doon sa Jerusalem, hindi pa na itatayo yung pinto at saka yung pong yung bakod po. Kaya talagang hindi po sila safe. Kaya talagang kailangan po nila ng matibay na pananampalataya. Ayan, isipin nyo. Kasi bakit pinadala si Ezra ulit after 50 years? No? Although natapos na rin yung templo, ano na naman nangyari? Sa sigasig nila, ano nangyari kung bakit pinadala si Ezra? After 50 years, ha? Yeah, dito, Sister Presi. Nawala yung sigasig nila sa pagtatayo ng templo. So tumigil sila, kaya kinailangang patibayin ulit sila ni Ezra. Yan, kailangan niya rin matibay ng panampalataya, no? Di ba? Brother Chito, ano pa? Nakita niyo yung punto rito? Ano lang, kasi yung templo 550 natapos. Kasi dalawang project nila eh. Templo, ito ngayon yung pader. Hindi natapos na iwanan. Ano lang konti. Yun, pader naman. Di ba? Kailangan protection nila yun eh. Di ba? Pader naman. Brother Renz? Brother Umali? Kailangan din nila ng pananampalataya. Kasi kanina binanggit sa Zacarias 4:6, ina-expect na nila Ezra na walang ipapadalang escort security si Jehovah, hindi sa pamamagitan ng hukbo. So yung pananampalataya nila, kailangan nilang linangin. Oo nga naman. Isipin mo, delikado. Magbibiyay sila parang mula rito hanggang Cebu. Kailangan may aeroplano. Lalakad lang iba naman nakasakay. Ganyan. So kailangan ng matibay na pananampalataya. Paragraph 14. 13 pala, sorry. Nakita ni Ezra kung paano sinuportahan ni Jehovah ang bayan niya sa mahihirap na sitwasyon. Noong 484 BCE, maraming taon bago pumunta si Ezra sa Jerusalem, malamang na nakatira siya sa Babylonia. Ipinagutos noon ni Haring Ahasuero na patayin ang lahat ng Hudyo na nasa imperyo ng Persia.
nalagay sa panganib ang buhay ni Ezra. Dahil sa bantang ito, nag-ayuno at nagdalamhati ang mga Hudyo sa bawat nasasakupang distrito ng Persya at siguradong humingi sila ng tulong kay Jehovah sa panalangin. Isipin na lang ang naramdaman ni Ezra at ng ibang mga Hudyo nang mabaligtad ang sitwasyon. Ang mga kaaway nila ang napatay. Siguradong naihanda si Ezra ng karanasan niyang ito para sa iba pang mahihirap na sitwasyon at napatibay nito ang pagtitiwala niya sa kakayahan ni Jehovah na protektahan ang bayan niya. Paano pinatibay ni Ezra ang pagtitiwala niya kay Jehovah? Paano niya pinatibay, no? Bakit? Ano ba? May basis ba siya para magtiwala kay Jehovah? Parang yun eh. Yeah, Brother Esek. Naranasan kasi ni Ezra yun, sitwasyon. Kasi noong 484 BCE, nandun pa siya sa noon at kabihag sila, nasa Babylonia pa sila. Noong nakalaya na sila doon, ipinag-utos siyempre ni Haring Asuero na patayin ang mga Hudyo sa pamagitan ng singsing ng paglagda. Kaya nung nanganib siyempre buhay niya, nandun siya eh. Pero dahil nakita niya kung paano kumilos si Jehovah, ginamit niya si Esther para lumapit sa hari, bagamat delikado. Ang resulta noon, nakita niya na nabaliktad yung sitwasyon kasi inutos ng hari na naglagay din siya noon singsing ng paglagda na protektahan nila yung kanilang sarili pagka sinalakay na sila ng mga taga-Persya, yung mga utos ng hari na lipulin yung mga Hudyo. Kaya nabaliktad, sila pa yung nanalo. Natalo nila yung gustong lumibol sa kanila. Kaya yun ang resulta, nakita ni Ezra yun, kaya lumakas yung pananampalataya niya at yun ang nasabi niya doon sa mga tapong Hudyo na bumalik sa Jerusalem. Yun, order ng hari yun eh, dahil kay Haman eh, no? Patayin lahat ang mga Hudyo. Ano, may signal siya, no? Pero bakit hindi na lang niya sinabing, wag nang ituloy? No? Nung nalaman niya, hindi, kundi, anong ginawa niya? Anong sinabi ng hari? Di ba may kasabihan, pagka sinabi ng hari, hindi babali. Di ba? Okay, brother, yun ang clue, brother Libres. May lagda na kasi yun na patayin ng mga Hudyo, hindi niya na mababago yun. Kaya lang, inorderan niya yung mga Hudyo noon dahil doon sa pakiusap ni Esther na protektahan ang kanilang sarili. Kaya nabaliktad na ang natalo yung mga kalaban ng mga Hudyo. Yun, tama. Okay, brother Chito. Depende kasi sa batas ng kaharian. Halimbawa, sa Babylonia, absolute ruler. Yun ang utos ng hari, di na babali. Kasi sa talaga ito kasi, kumbaga pang mayroon silang sinado na nagano rin kung natagda na, hindi na mabawin niya kasi mayroon na kasulat na. Hindi niya pwedeng bawiin basta. Sa Babylonia pwedeng bawiin. Kasi absolute ruler, ito medyo mayroon pang Okay, hindi na pwedeng bawiin. Okay. So, na-order na niya. Kaya sabi niya, sige, lumaban na lang kayo. Inarmasan na lang sila. Ganoon. Brother Rizal? Si Ezra kasi mahusay na nagakopya ng kasulatan. Ibig sabihin, nababasa niya yung mga hula habang sinusulat niya yun. At yung hula na ibabalik talaga yung dalisay na pagsamba sa Jerusalem, alam na alam ni Ezra yun. Walang makakapigil doon. Kaya lalo pa, nung nakita niya yung pag-uusig, na remedyo ni Jehovah, inalis niya talaga, namatay yung mga nanguusig. Ngayon, lahat yun, nalaman niya. Tapos nakita pa niya yung mga hula, natutupad pa rin. Kaya si Ezra talagang meron siyang tiwala na talagang matutupad yun. Kaya siya, wala siyang alinlangan. Pumunta siya doon sa Jerusalem. Sapagkat alam niya, napatibay siya ng mga karanasan niya at sa mga nakikita niya. Ayun, napatibay siya. Di ba noong 607, winasak sila. Tapos sabi ni Jehovah, palalayain kayo. So, noong 537, pinalaya. Yun, nagtiwala siya doon. At marami pang iba. Kaya nagtiwala si Ezra. No? Kaya nagtiwala siya kay Jehovah dahil sa tulong niya. Paragraph 15. 14. Kapag nakikita natin ang tulong ni Jehovah sa mahihirap na sitwasyon, mas tumitibay ang pagtitiwala natin sa Kanya. Tingnan ang karanasan ni Anastasia na taga Eastern Europe. Nag-resign siya sa trabaho para makapanatili siyang neutral. Sinabi niya, noon lang nangyari sa akin na wala akong kapera-pera. Pero sinabi niya, nanalangin ako kay Jehovah at kitang-kita ko kung paano niya ako tinulungan. Hindi na ako matatakot kapag nawalan ako ulit ng trabaho.
Kung tinutulungan ako ni Jehovah ngayon, tutulungan niya ako ulit sa mga susunod na araw. Ano natutuhan ng isang sister nang makita niya ang tulong ni Jehovah sa mahirap na sitwasyon? Parang kay Ezra din, di ba? Sister Calso, Sherin. Isang sister nga po sa Eastern Europe, ang pinili po niyang mag-resign sa trabaho para hindi niya ma-compromise yung kanyang pagiging neutral. At sinabi nga niya na talagang namroblema din siya noon dahil talagang wala siyang kapera-pera. Pero siya ay nagtiwala sa Diyos na Jehovah, nanalangin siya at talagang kitang-kita niya na talagang tinulungan siya ng Diyos na Jehovah. Kaya nga sinabi niya na hindi na siya matatakot pang muli kung sakaling mawalan siya ulit ng trabaho dahil alam niyang tutulungan siya ng Diyos na Jehovah. Ayun, di ba? Parang kay Ezra, tinularan niya. Nakita niya, tinulungan siya ng Jehovah. Ganon din, tinularan itong kapatid na ito. Paragraph 15. Nakita ni Ezra ang tulong ni Jehovah sa buhay niya. Kapag iniisip ni Ezra kung gaano karaming beses siyang tinulungan ni Jehovah, siguradong nakatulong iyon para patuloy siyang magtiwala sa kanya. Pansinin ang pananalitang, dahil sa tulong ng aking Diyos na si Jehovah. 4 na beses pang gumamit si Ezra ng kahawig na pananalita sa aklat na isinulat niya. Ezra chapter 7 verse 27 at 28. Harold, please. Pakibasa, brother. Si Harold, please. Purihin si Jehovah na Diyos ng ating mga ninuno na nag-udyok sa hari na pagandahin ang bahay ni Jehovah sa Jerusalem. Dahil sa tapat na pag-ibig niya sa akin, naging mabait sa akin ang hari ang kanyang mga tagapayo at ang lahat ng magkapangyarihang opisyal ng hari. Lumakas ang loob ko dahil sa tulong ng aking Diyos na Jehovah at tinipon ko ang mga pinuno ng mga Israel para sumama sa akin. Salamat. So, anong nakatulong kay Ezra na mapanatili ang pagtitiwala niyo kay Jehovah? Okay, Sister Cheryl. Yung maraming beses siyang tinulungan ni Jehovah, gaya ng binanggit sa teksto na naging mabait sa kanyang hari, ang mga tagapayo at ang lahat na makapangyarihang opisyal ng hari ay mabait sa kanya. Baga yung mga sangkot sa tungkulin ni Ezra ay maayos ang pakikitungo sa kanya. Yun ang nakatulong sa kanya na mapanatili ang pagtitiwala niya kay Jehovah. Ayun. Hindi lang isang beses, ano? Maraming beses siyang tinulungan. Okay, Sister Herotani. Yun po yung laging isinasaisip ni Ezra kung gaano karami na siyang tinulungan ni Jehovah. Ganun din naman sa atin. Paulit-ulit natin dapat isipin ang tulong na ginawa ni Jehovah sa atin para tutulong ito na patibayin tayo. Yun. Kahit isang beses lang, natulungan tayo ni Jehovah, sapat na yun. Ano? Ano pa kaya kung marami? Kaya magtitiwala tayo. Susunod paragraph 16. Kaya tayong tulungan ni Jehovah kapag nasa mahirap na sitwasyon tayo. Halimbawa, kapag nagpapaalam tayo sa boss natin na magbakasyon para makadalo ng convention o nagpapabago tayo ng schedule sa trabaho para makadalo tayo sa lahat ng pulong, binibigyan natin si Jehovah ng pagkakataon na tulungan tayo. Baka mas maganda pa sa inaasahan natin na maging resulta. At dahil dyan, lalong titibay ang pagtitiwala natin kay Jehovah. Larawan, please. Plus natin, please, ang larawan. Sa anong mga sitwasyon dyan na mas nakikita ang tulong ni Jehovah? Brother Mata. Nakita ni Brother Mata yung picture. Sige, okay. Yung sa litrato na yan, makita natin sa bandang kaliwa, yung kapatid nagpapaalam sa kanyang amo na siya ay may nadaduhang konbensyon. Pero sabi ng amo niya, hindi pwede, saka na. Sa ikalawang bahagi naman ng larawan, sa gitna, makita natin yung panalangin na ginawa ng kapatid. Yun, nanalangin siya na sana papayagan siya at umayon yung kanyang boss. Sa ikatlong larawan naman, makita natin sa bandang kanan, nagpaalam siya ulit doon sa kanyang boss at nagpakita ng schedule ng konbensyon. Tapos nagpaliwanag siya doon sa boss niya kung gaano kahusay ang isa kapag naging saksi ni Jehovah o kaya kung paano husay ang isa na empleyado kapag dumadalo sa mga konbensyon. Doon makita natin yung resulta ng kanyang pagkapaalam. Positibo ito. Ano kaya hiniling niyang bigyan siya ng lakas? Ano kaya ang hiniling niya kay Jehovah na mabigyan siya ng lakas, Sister Sikoy? Kasi sa unang paalam niya, nag-refuse na talaga yung boss. Mahirap na lumapit ka uli. Dahil baka nagbanta na yung boss na
hindi talaga pwede. Kung pipilit mo, pwede kang mawalan ng trabaho. Kaya yung prayer na napaka-powerful ay ginawa niya. At sa pagbabalik niya, meron na siyang sandatang dinala o yung tool na program mismo sa kung saan siya a-attend, convention or what. So nakita doon yung pagkilos niya at pagtitiwala niya kay Jehovah na magtatagumpay siya kasi makikita doon sa larawan kanina na flash ay obvious na tinitingnan na ng boss niya yung program. Kaya may positive na outcome na yon. Hiniling niya ang Holy Spirit. Yun lang, ano. Kaya nakipag-usap siya, mapagpakumbaba siyang nakipag-usap. Hindi mapagmataas yan, ano, mapagpakumbaba. Susunod na paragraph tayo, please. Mapagpakumbaba si Ezra, tumingi siya ng tulong kay Jehovah. Sa tuwing nag-aalala si Ezra sa mga atas niya, nagpapakita siya ng kapakumbabaan at nananalangin siya kay Jehovah. Dahil umasa si Ezra kay Jehovah, sinuportahan siya ng iba at tinularan nila ang pananampalataya niya. Kapag sobra tayong nag-aalala sa material na pangangailangan o sa kaligtasan ng pamilya natin, dapat tayong magtiwala kay Jehovah at humingi ng tulong sa Kanya sa panalangin. Paano naging mapagpakumbaba si Ezra sa mahirap na sitwasyon? Si Ezra muna. Paano siya naging mapagpakumbaba? Anong ginawa niya, Brother Mike? Kapag po naka-experience po si Ezra ng mga mahirap sitwasyon, hindi niya sinusolusyonan, kundi na humihingi muna siya ng tulong kay Jehovah. Papagpakumbaba po siya ng nalangin sa kanya at humihingi ng tulong. Yun, hindi niya sinolve kagad ng sarili niya. No? Nanalangin siya. No? Okay. So, yun. Kailangan ng pagpapakumbaba, mga kapatid. Ano, Brother Libres, Bong? Maliban dun sa pagpapakumbaba niya at pananalangin, nakikita siya ng mga kababayan niya. Kaya nahawa sa kanya, tumibay din ang pananampalataya ng kanyang mga kababayan at sa ganun, napatibay din niya ang iba. Kaya ganun din sa atin, kung tayo ay mapagpakumbaba at nananalangin, nakikita ng mga kapatid, mapapatibay din sila at tumitibay din tayo. Yeah. Maliit o malaking desisyon, pray. Ano? Pagpapakumbaba yun. Paragraph 18. Sudo paragraph 18. Yeah. Kung magiging mapagpakumbaba tayo, mananalangin kay Jehovah at tatanggapin ang tulong ng mga kapatid, mas titibay ang pagtitiwala natin sa Diyos. Napanatili ni Erica na may 3 anak ang pagtitiwala niya kay Jehovah kahit nagkaroon ng trahedya sa buhay niya. Sa loob lang ng maikling panahon, nakunan siya at namatayin pa ng asawa. Tungkol sa mga nangyaring ito, sinabi niya, kuminsan hindi mo alam kung paano ka tutulungan ni Jehovah. Ginamit ni Jehovah ang mga kaibigan ko para sagutin ang marami sa mga panalangin ko. Nakatulong sa akin ang mga sinabi at ginawa nila. Kapag ikinikwento ko sa kanila ang mga nangyayari sa akin, mas madali nila akong natutulungan. So, anong tutulong para mas tumibay ang pagtitiwala natin kay Jehovah? Okay. Si Kwan nga, Shane? Palagi lang tayo maging humble. Palagi tayo mag-pray. Humingi ng tulong kay Jehovah at tanggapin ang tulong ng mga kapatid sa loob ng congregation po. Pagka tinulungan ka, tanggapin natin. No? Pag natin i-refuse, pagka tinulungan tayo. No? Yeah, okay, Sister Ryan, business ni Ryan, please. Maganda rin po yung sinabi ni Sister Erica dito kasi may kinalaman doon sa pagtanggap ng tulong mula sa mga kapatid. Sinabi niya na kinukwento niya sa kanila yung mga nangyayari sa kanya. Kaya mas madali siyang natutulungan. Kuminsan po kasi baka pag may pinagdaraanan tayo, inaasahan natin na alam na yun ng mga kapatid or mararamdaman nila na kailangan natin yung tulong na para bang mahuhulaan nila na meron tayong pinagdaraanan. Pero hindi po laging ganon. Kaya dapat na tayo rin, para makatanggap rin tayo ng tulong, magsabi tayo or humingi po tayo ng tulong. Ayun, tama. No? Parang doktor din. Ano, sasabihin mo, hindi manguhula yung doktor kung anong... Ganda yun. Kwento natin sa kapatid yung problema para alam niya kung paano tayo tutulungan. Panatilihin ang pagtitiwala kay Jehovah 1920. May mga tuhan din tayo sa mga Hudyo na hindi na nakabalik sa Jerusalem. Hindi na nakabalik ang ilan dahil sa katandaan, malalang sakit o obligasyon sa pamilya. Pero masaya nilang sinuportahan ng mga bumalik. Nagbigay sila ng kontribusyon para sa templo. Lumilitaw na pagkalipas ng mga 19 na taon mula nung dumating ang unang grupo ng mga Hudyo sa Jerusalem,
nagpapadala pa rin ng kontribusyon doon ng mga naiwan sa Babylonia. Kahit hindi na natin magawa ang lahat ng gusto nating gawin para kay Jehovah, makapagtitiwala tayong pinapahalagahan niya ang lahat ng pagsikap natin. Bakit natin nasabi iyan? Noong panahon ni Zacarias, inutusan siya ni Jehovah na gumawa ng isang koronang gawa sa ginto at pila na ipinadala ng mga tapon sa Babylonia. Dahil sa maringal na korona na ito, maaalala ang maraming kontribusyon nila. Makapagtitiwala tayo na hindi makakalimutan ni Jehovah mga pagsikap natin na paglingkuran siya sa mahihirap na sitwasyon. So ang tanong natin sa 1920 ay ano ang matuhan natin sa mga Hudyo na hindi na nakabalik sa Jerusalem? Matanda na iba magkasakit na. No? Iba naman siguro nandoon, nagdinegosyo. Pero anong ginawa? Anong matanda natin magpapit? Ano natutunan pa rin natin sa kanila? Brother Paharillaga, easy. Patuloy pa rin silang sumuporta na kahit wala sila doon physically, tiyak nananalangin sila at sa material na paraan ay nagbibigay pa rin sila ng kontribusyon para masuportahan yung gawain. Ayun, patuloy. So, tingnan natin itong, bakit kaya gumawa ng maringal na korona? Nagpagawa si Jehovah Kay Zacarias na gumawa ka ng maringal na korona at dalhin mo doon. Anong gustong ipahiwatig ni Jehovah kung bakit nagpagawa siya ng korona? Sister Calso, Ampi. Para maalaala ang maraming kontribusyon nila. Pero ganun pa man din bilang individual. Pinahalaga na Diyos na Jehovah ang ating pagsisikap. Makapagtitiwala tayo na hindi kakalimutan ni Jehovah pagsisikap natin sa paglilingkod sa Kanya kahit mahirap na sitwasyon. Okay, tingnan natin dito sa last. Kailangan buong tiwala, no? Paragraph 21. Siguradong may mararanasan pa tayong mahihirap na sitwasyon sa mga huling araw na ito at baka lumala pa nga ang mga iyon. Pero hindi tayo dapat sobrang mag-alala. Tandaan, ang sinabi ni Jehovah sa bayan niya noong panahon ni Hagay, "Ako ay sumasa inyo, huwag kayong matakot." Makatitiyak din tayo na tutulungan tayo ni Jehovah kung lagi nating sisikaping gawin ang kalooban niya. Kung susundin natin ang mga natuhan natin mula sa mga hula ni Hagay at Zacarias at mula sa halimbawa ni Ezra, mananatiling buo ang tiwala natin kay Jehovah, anumang mahirap na sitwasyon ang mapaharap sa atin. Maraming salamat, Brother Jean Luistro, sa inyong malinaw na pagbasa. Ang tanong natin sa huling paragraph, anong tutulong sa atin na manatiling buo ang tiwala kay Jehovah, anumang sitwasyon ang mapaharap sa atin? Doon sa Sister, MJ. Yung sa Hagay 2:4-5 na sinabi doon na ako ay sumasa inyo, huwag kayong matakot. Kaya yung kung gawin nating una o palaging sikapin nating gawin nating una yung kalooban ng Diyos ni Jehovah, makatitiyak tayo na tutulungan niya tayo sa anumang sitwasyon. Okay. Ripaso tayo. Anong sagot mo? Ano ang pwedeng maging epekto na mahirap na sitwasyon sa paglilingkod natin kay Jehovah? Ano epekto sa iyo pag naparap ka sa mahirap na sitwasyon? Brother Henry Flores, please. Maring maapektuhan din tayo, maring makadama din tayo ng panghihina at maring mahadlangan din ang ating pagsisikap na maglingkod kay Jehovah. Halimbawa, dumating ang pag-uusig, talagang darating naman yun, paano tayo makakatiyak na tutulungan tayo ni Jehovah? At anong gagamitin niya? Okay, brother, dito sa harapan, please. Brother Jean Luistro. Nakita natin kahit kailan ay hindi pinabayaan ni Jehovah ang bayan niya. Kaya tiyak tayo, dumating man ang pag-usig, hindi tayo pababayaan niya. Anong gagamitin niya? Pwede niyang gamitin ng mga kapatid o gaya ng nakita natin. Pwede niyang gamitin pa nga niya yung kaaway niya mismo para tulungan ang bayan niya. Ayun, oo. Malakas ang Holy Spirit, Mas malakas si Jehovah kaysa sa anumang kalaban natin. Lagi, yun. Okay? Bakit tayo mag-focus? Bakit dapat tayo mag-focus sa paggawa ng kalooban ng Diyos kahit may problema? Yeah, okay, Sister Pangaliban. Kailangan nga po natin sundin yung sinasabi sa Mateo 6:33 na patuloy nating unahin yung kaharian at yung katwiran niya. At kapag sinunod po na natin ito, nangako po si Jehovah na pagpapalain niya tayo, katulad po na nakasulat sa Hagay 2:19.
Ayun, ano ba yung sinabi sa Hagay 2 verse 4 na makapagtitiwala tayo kay Jehovah? Natutulungan niya tayo at hindi tayo dapat matakot. Ano binanggit kanina doon? Hagay 2:4, yung, okay, Brother Ryan, please, Ryan, please. Ilang beses po doon sinabi ni Hagay na magpakalakas ka, si Rubabel. At kaya hindi sinabi doon, dahil ako ang si Jehovah na sumasa iyo ng mga hukbo. Ibig sabihin, si Jehovah ay talagang tutulong. Bilang hukbo, ay kaya niyang ibigay yung pangangailangan natin. Yan, oo, no? Andiyan, milyon-milyon mga anghel na tutulong sa atin. No? Diyos ng mga hukbo. Ano? Okay, yun. Nakakapagpatibay sa atin yung salitang yun. Lagi nating iisipin pagka na tayo napalagi sa mahirap na sitwasyon, yan ang lagi nating iisipin. At saka yung kanyang, ano yung pinakamalakas na pwersa na ginagamit ni Jehovah para matulungan tayo? Brother Nolan? Banal na Espiritu po. Very good. Paano natin mapapatibay pagtitiwala natin kay Jehovah sa mahirap na sitwasyon? Yeah, Sister Sherin. Kailangan po natin maging mapagpakumbaba, manalangin kay Jehovah at tanggapin ang tulong ng mga kapatid. Oh, ano yung halimbawa ni Estra na nakita natin kung bakit siya nagtiwala kay Jehovah? No? Yeah, Brother Rizal Mejullo. Pinakamalakas na pampatibay yung sarili nating karanasan na kung paano tayo tinulungan ni Jehovah. At siyempre pa, yung mga pinag-aaralan natin tulad ni Ezra, palaaral siya, palabasa, nabasa niya yung mga katuparan ng mga hula. Kaya sa pag-aaral natin, ganun din, nalalaman natin yung mga nagaganap, yung mga katuparan ng hula. Napapatibay yan na magpatuloy, huwag madipokus, kundi patuloy na gawin yung kalooban ni Jehovah. Yan. Kanina, yung picture doon, 537, 520, 515, anong kaugnayan noon doon sa paksa natin? Ano ba yung paksa natin, di ba? Yung title ng paksa. Anong kaugnayan ng mga bagay na yon sa paksa natin? Brother, yan. Natupad lahat yan eh. Okay. Brother Jay naman. Dito magtitiwala tayo na talagang tutulungan ni Jehovah tayo sa lahat ng mga sitwasyong mapapaharap sa atin. Kasi even if na mapaharap man tayo sa problema sa panahon natin sa ngayon, tingnan mo or isipin natin na tinulungan nga ni Jehovah yung kanyang ang bayan nung panahon na yan. Kaya siguradong tiyak na talagang hindi tayo pababayaan ni Jehovah kung magtitiwala lang tayo sa Kanya. Yun. Lesson, bubuunahin natin ang kanyang kalooban. Marami pa nagtataas, pero pasensya na, tapos na ang ating programa. So maraming salamat sa inyong mga komento. Napakahusay na talagang ipinaghanda nyo ito. Marahil ang ilan ay nag-family worship. At dito, nadukal natin ang lalim. Nakita natin yung, pagka dito tinatalakay, mas nagiging malinaw para sa atin, di ba? Dahil, yun nga, ay interchange of encouragement. So ating isasara ang ating pagpulong mga kapatid at sa magitan ng pag-awit, tapos panalangin mamaya ni Brother Nuestro, J.R. Nuestro. So ang awitin natin ay ang bilang 122 na ang pamagat ay magpakatatag. Ibinata ito sa 1 Korinto 15:58.